Kabataan, ikaw ang bida as we valued your opinion. Aming pakikinggan ang mga sentimiento at belief ng bagong henerasyon. Anything na trending, kasama sa diskusyon. Share your thoughts and be part of the solution. Cause this program is all about you. All about youth, every Saturday, 1 p.m. only here at Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Hello? Hello? Kabataan, ikaw ang bida as we valued your opinion. Aming pakikinggan ang mga sentimiento at belief ng bagong henerasyon. Anything na trending, kasama sa diskusyon. Share your thoughts and be part of the solution. Cause this program is all about you. All about youth, every Saturday, 1 p.m. only here at Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, sa ating mga kaibigan na nakatutok sa ating programa at sa mga nakatunghay sa kanikantilang mga telebisyon. Sa bayan po tayo napapanood sa ating programa, dito sa ating programa sa Channel 7 at Lucky 7 at sa ating official Facebook page na Marinduque News Network. Gayon din po sa ating YouTube account. Sa bayan din po tayo napapanood sa GR Catby Channel, sa bayan naman ng Santa Cruz at Torrijos. Kamusta mga kababayan? Kamusta naman ang ating audio sa ating live streaming? Okay lang po ba? By the way, andito po tayo sa ating programa kung saan kabataan ang bida. My name is Jana and this is All About Youth. Panibagong araw na naman ang ating matutunghayan kasama ang ating napakagandang panauhin at atin po siyang kikilalanin maya-maya lang po. By the way, ano nga po ba ang All About Youth at kanino po bang programa ito? Ang IRAM po or I-Rise and Advocate for Marinduque Province ay siya po ang nagbigay ng All About Youth, isang programa po ng IRAM na pinasimulan po ng ating late Mark Cesar Ola. Ayan. And ngayon naman po ay ating simulan makilala kung sino nga ba ang ating panauhin ngayon. Again, ating po nating i-welcome sa ating programa si Miss Angelica Jane D. Masangkay, ang ating Teen Supermodel International Philippines 2023 Marinduque. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Angelica Jane D. Masangkay. Ako po ay nakatira ngayon sa Santol Buwak, Marinduque po. Ayan, magandang araw sa iyo, Ma'am Angelica. Okay lang po ba? Ano bang gusto mong itawag ko sa iyo? Angelica na lang. Angelica okay na lang. Okay po. Taga saan, nasabi niyo po ba, nasabi niyo na po na kayo po ay taga Barangay Santol. So, saan po ba kayo talagang nagsimula sa word of modeling? So bago po yan, nais po namin malaman kung saan po kayo o ilang taon na po kayo, saan po kayo nag-aaral, para po mas makilala tayo ng mga panauhin natin ng ating mga manonood rather. Ako po ay STEM student. So, ilang taon ka na nga po ulit mo? 16 po. So, 16. So, napakabata. Pero kita nyo naman, nabanggit ko kanina na siya'y magrepresenta ng ating lalawigan sa isang modeling modeling competition na tinatawag na Teen Supermodel International Philippines 2023. Grabe. So, bago natin pag-usapan ang kanyang journey sa modeling competition na ito na gaganapin sa mga susunod na buwan, so, papag-usapan po natin yan. So, bago po yan, mas kilalanin pa natin kung sino po si Angelica. So, sino po ba si Angelica D. Masangkay? Ako po ay actually po taga Pampanga po talaga kami at kami lang po ay napalipat dito dahil po sa trabaho po ng aking
papa po at nagsimula po yung pagiging ang modeling pagmo-model ko po ay dahil po sa mga fan shoot ng quarantine po at doon po na mas marami po nagsabi sa akin na may potential po ako, meron po akong mararating sa kaka-photoshoot ko po kaya sinubukan ko pong sumali sa mga ganitong contest po. So nabanggit mo kanina na kayo ay talagang taga Pampanga. Ano yung nag-udyok sa'yo or nagbigay sa'yo ng motibasyon na para dito na, aside na nandito yung trabaho ng parents mo, na dito na kayo talaga magstay sa ating lalawigan? Napamahal na din po kasi kami sa actually po, 3 years old pa lang po kami, ako ay dito na po kami tumira. So, wala naman po kaming ibang dahilan para po umalis po dito kasi po talaga pong napamahal na po kami sa Marinduque. So grabe, talagang iba talaga yung nabibigay ng ating lalawigan, di ba? Talagang mapapastay ka aside sa kultura natin, sa magagandang turismo, ayan. And nung bata ka po ba, sanay ka na po ba or talagang gusto mo na po ba talagang gawin itong pagmamodel? Siyempre po, as a bata po, siyempre ang una lang pong nasa isip po natin ay puro maglaro. Pero dahil po babae po ang aking uri ay mas nakafocus po ako or mas ko din po yung physical appearance ko na napapatingin na din po ako sa salamin na napapapost po. So, sabi ko po ay sana maging model din po ako balang araw. So, masaya naman po ako dahil natupad ko po yung hiling po nung batang ako. So ano yung mga dahilan and nag-inspire sa'yo talaga na para ito mag-model ka aside sa yun at nakikita mo sa laming, which is nagagawa din ng karamihan yan. Maski ako nung bata ako ginagawa ko din yan. Nasabi ko ano bang in the future ba, ano bang mangyayari sa akin? Katulad din ba ako ni mga models natin na Pia, yan ni na Catriona na sasampa sa gantong bigating stage, di ba? So ikaw, ano ba yung mas nag-inspire sa iyo para ipagpatuloy yung gantong uri ng modeling? Actually po, sa mga lang po talaga, sa mga influensya po ng mga tao sa paligid ko po at saka mga nakikita ko po sa TV, mga nakikita ko po sa mga magazine na, hala, what if pag ginalingan ko, pag inayos ko yung pag-aralan ko yung ganon, what if ako naman sa susunod yung nandun? So, yun po. So, marami na rin nakakakilala kay Ma'am Angelica actually. And personally, una ko talaga siyang nakita sa mga fan shoot, sa mga photoshoot, ayan. So, talagang kung ano po yung makikita niyo dyan sa screen, yun din po talaga yung makita nyo na sa personal, napakagandang bata. Grabe, at a very young age, ganun na agad. Ang dami niyang mga collection of, mga pictures na talagang bubongga. Ang galing niya sa mga posting. Parang gusto ko magpaturo sa kanya. Di ba? And kung alam niyo lang, actually, ako nga natuto ako mag-makeup, parang, Diyos ko, neto lang. Pero siya, tignan nyo naman, siya lang din yung nag-ayos sa kanya. And, ayan, move forward na tayo. Ma'am Angelica, kayo po ba is may mga experiences na sa mga modeling? Halimbawa is sa mga school nyo? Ayan, nagko-compete ka po ba yan sa loob ng school nyo? Hindi po ako sumasali sa mga po sa school kasi medyo pa po. Pero ako nagtry po akong sumali sa Model Hunt Marinduque 2022 po at thank you po sa kasi hindi po dahil doon dahil po doon ako po yung magrerepresenta ng Marinduque ngayon po. O di ba? Grabe, congratulations. Alam niyo talagang deserving talaga siya ng mga panahon ng Model Hunt
Marinduque 2023 sa mga nakakaalam at sumubaybay nung kanilang laban na yun, talagang makikita nyo na napaka-deserving. Actually, lahat naman deserving. Pero alam nyo naman sa world of mga modeling, sa mga pageants, ganyan, talagang merong may nananalo, meron ding natatalo. And kasabay at kasama naman talaga yun sa mga ganong competition. And yan, nasabi niya kanina na siya yung magre-representa ng Marinduque, and talagang i-look forward natin siya kung ano-ano pa yung mga sorpresa at mga maibibigay niya sa susunod na kanyang laban. Ayan. Yung mga, Ma'am Angelica, matanong ko lang, ito bang modeling na to is talagang nung bata ka pa, pinangarap mo na, kinahiligan mo na, or talagang sinabi mo na sa sarili mo na ito yung magiging mo sa future, ganyan? Opo, na ko na din po yun sa sarili ko na may potential po ako na kung kaya po nung iba, why not po hindi ko sila maging inspirasyon para po gawin din po yung mga ginagawa nila. Okay. So, dito sa journey mo mula pagkabata ka hanggang sa nakita mo na ano mo sarili mo na ay magmo-model ako, magiging isang model ako, ganyan. So, paano ba masasabi na, kumbaga masasabi mo sa sarili na model ako, ano ba yung mga dapat sa tingin mo katangian para maging isang model? Ano ba yung kailangan? May mga kailangan ba dyan? Mga ganong bagay. Nung bata pa po kasi ako, marami na po nagsasabi sa akin na, ang tangkad mo, pwede ka mag-model. Ang ganda mo, pwede ka mag-model, para ka na model. So, yun po yung sa akin na ando naman po yung standard nung nakikita naman po ng ibang tao na nasa standard naman po yung ako na maging model. Then, tinry ko na lang po talaga. And grabe, no? Yung confidence mo talagang desidido ka, talagang mahal na mahal mo yung pag-model mo. So, kasi hindi naman lahat talagang una pa lang mabubus na agad yung confidence. Katulad niyan sa'yo na parang pagkasabi mo pa lang na alam mo na sarili mo na model ka, mag-modeling ka. So, yung confidence mo, paano ba yan na-enhance or paano ba yan, kumbaga, nailabas sa sarili mo na magkaroon ng ganyan self-confidence? Siyempre po, mga advice din po ng mga mas nakakatanda sa akin. Mahilig po kasi akong makibarkada po sa mas matatanda sa akin kasi para po sa akin is mas marami po akong matututunan sa buhay, mas magmamatured po ako sa mga bagay. Kaya marami po akong nalalaman na advice po sa kanila para po mas maboost po yung confident ko na hindi ka naman ganun ka dapat mas pa yung confident mo kasi yan yung puhunan ng tao. Dapat malakas ang loob mo, dapat hindi ka mahiyain kasi walang mangyayari kung paiiralin mo lang yung hiya mo kaysa sa maging confident ka. So, paano ka nagsimula? Balikan ko lang, no? Paano ka nagsimula dito sa fan shoot, yung mga photoshoot na ginagawa mo? Nag-start po akong actually po, unang-una ko pong shoot ay yung stranger po sa Tapos nasabi po sa akin na nung photographer na hindi ka naman pala kailangan turuan. Hanggang sa may mga lumalabas na po sa feed ko na mga free shoot, just PM, ganun. Nag-try po ako hanggang sa na-develop na po yung yung self-confident ko na kaya ko po pala makipagsabayan sa mga ganong modeling po. Kasi sa kada scroll ko ng aking newsfeed sa Facebook or even Instagram, ganyan, nakita ko talaga, ikaw ang mga mga front page na mga karamihan sa ating photographer, mga magagaling na photographer dito sa ating lalawigan. So, yung journey mo sa Model Hunt, Marinduque 2023, kamusta naman yung mga kaganapan mo doon?
sorry, medyo nakalimutan ko lang, no? Model Hunt Marinduque 2022 pala, okay. So, ano-ano po yung mga naging kaganapan or journey mo dun sa, I think ito po talaga yung first pageant mo sa local, okay. Siyempre po, marami po kasing step nung time na yon, madami pong kailangan gawin, and marami pong preparasyon. Pero ako, nung una po talaga ay kinakabahan po ako kahit sino naman po kasi first time pong sumali sa mga ganon. Pero, nung hanggang sa pumasok na po sa top 10, ang dami po talagang problema nun kasi ang dami pong nagba-back out, kasi quarantine din po nun. So, medyo din po yung aking desisyon nun kasi bakit ang daming pabago-bago, bakit ang daming umaalis hanggang sa nasa ko na din po, sarili ko na din po na andito naman na ako, bakit hindi ko pa ituloy to? Nasimulan ko naman, tatapusin ko na. By the way, nakita ko sa screen yung aking sarili, no? Medyo mataba pa ako dyan. So, talagang, nasabi ko COVID yan, so pandemic, so talagang kain malala ako dyan. So, pasensya na sa aking katawan dyan, pero still, di ba? So, move forward, nakita ko lang. Dito naman, balik tayo kay Ma'am Angelica. Dun sa mga sinabi mo, nabanggit mo na may mga preparation since na pandemic siya. So, ano-ano yung mga ginawa mo para magpatuloy pa rin dun sa laban mo? Kasi nabanggit mo kanina na marami nag-back out kasi medyo maraming adjustment kasi nga pandemic, may mga natatakot, di ba? And syempre hindi basta-basta talaga yung mga preparation sa mga gantong uri ng competition. Syempre po, ang una-una pong kailangan po yung financial po, at syempre po magbi-video ka, magpo-photoshoot, tapos syempre po yung mga gagamitin po sa mismong coronation na po. And ako po talaga yung problemado nung kasi saan ako kukuha ng ganon kasi first time ko po. Sino yung gagawin ko makeup artist? Saan ako kukuha ng costume? Sino maging photographer, videographer? Yun po. So that time, independent ka? So wala talaga bang naghahawak sa'yo or wala ka pang team? Wala po talaga. Yung mga ate ko lang po na tinutulungan ako sa mga video shoot ko po, tapos sariling sikap na po talaga. Oo. Ang galing kasi, 'di ba? Na mo yung mga struggles mo. So isa na 'yan sa mga journey mo na talaga na pagdaanan na yung todo hanap ka pa, kailangan mo ng ganto, yung susuotin mo. Grabe yung mga preparations mo and wala ka pa palang glam team pero napaka-worth it lahat ng struggle and pagod mo. 'Di ba? Tapos worth it yung mga pinagdaanan mo. Actually, hindi lang ikaw, nabanggit mo na rin mga kapatid mo, syempre family mo, and talagang alam naman nating lahat na ang kailangan po talaga dito sa mga competition na to, unang-una is financial, 'di ba? Financial po talaga, be practical. Okay. Dito sa Model Hunt Marinduque 2022, ayan, tama na ako this time. Ano ba yung mga naibigay nito sa yung or ano yung mga natutunan mo dito sa journey mo dito? Sobrang laki po talaga. Sobrang dami ko pong natutunan doon na kailangan maging practical po ako. Kailangan yung time management po. Kailangan din po yung talent mo po talaga is ma-showcase mo kasi ang dami pong mga participant, ang daming mas syempre sa habang po, makikita mo naman po sa kanila mga potential nila. Tapos parang nakakadalawang isip din po, paano pa ganito, ganyan. Pero thank you Lord na lang po talaga kasi ako po yung naitanghal na nanalo at hindi naman po sa pero nakuha ko po yung mga awards na mga simple awards po. Yes, sa pagkakatanda ko talaga, Hakot Award siya nung gabing yon. Talagang even minor and major, halos nasa kanya lahat. Sabi ko nga, Diyos ko, nahiya pa siya, nagbigay pa siya dun sa iba. 'Di ba? Parang iilan lang yung nakuha ng iba, pero grabe, ang galing niya talaga. And bilang isa dun sa mga judges noon, ayan, sa mga nasabi ko, nag-judges po ako noon, kaya po andun po ako sa pictures. Ayan, di lang po ako na picture doon. Talagang
ang galing po niya when it comes sa rampa. Then nagtanong-tanong ako dun sa mga co-judges ko na, ito bang batang to is, matagal na ba talaga nagmo-modeling? Kasi kasabayan niya yung na-interview natin na nakaraan, yung panauhin natin nakaraan, si Bato, yung napakagaling din rumampa. Then sabi ko, anong mga batang to, dinaig pa ako, parang ang galing-galing nila. Hasang-hasa sila sa stage, talagang hindi sila nahihiya, samantalang ako, eto totoo to, ang dami ko ng nasalihan, pero andun pa rin talaga yung kaba ko. And minsan, hindi ko maiiwasan talagang mahirap din i-face na pero kailangan mong tatagan. Sabihin mo na, Lord, gabayan mo ako dito. Yun na lang talaga yung masasabi mo. Tama po ba, Ma'am Angelica? Yes po. Ayan. And dun sa mga lessons and sa mga natutunan mo, mga nabigay sa'yo nung Model Hunt Marinduque 2022 journey mo. So, ano ba yung mga naging helpful ba siya sa'yo ngayong in the future? Lalo na may sasalihan ka na ikaw pang mag-represent ng ating lalawigan. Yun po, madami po siyang nabigay po sa akin na opportunity, madami po mas nakakilala po sa akin, mas marami na pong akong nalaman about mas napalalim po yung knowledge ko about sa modeling. Gawa po lalo po ngayon na meron po akong laban po sa kabila and madami pong nabigay sa akin na hindi ko pa po alam nung Model Hunt po. So malaki din pong tulong yung bakit ako nanalo doon. Kamusta yung naging experience mo dito sa Model Hunt? Okay lang naman po, medyo nakakakaba. Tapos yung pressure po, syempre nandun pa din. Naalala ko pa nga po nung mag-i-intro pa lang po, yung magpapakilala pa lang, sobra na yung kaba ko, as in nanginginig yung kamay ko, hawak yung mic. Pero masaya naman po kasi marami po akong nakilalang mga model na same din po naman yung pangarap sa akin. And in the future, kayo lang, makikita niyo yung isa't isa na talagang nasa larangan na rin ng it's either modeling or sa world of pageantry. So, ayan, speaking of, nabanggit mo kanina nung bago tayo magsimula dito, tinanong kita, ano ba talaga yung gusto mo? Talagang, kasi may nakapagsabi sa akin si Sir Arsenio na ang talagang gusto mo is i-pursue is modeling and not pageantry. Para sa'yo, ano ba yung pagkakaiba ng dalawa? Kasi bakit mas pinursu mo tong modeling? Para po sa akin, yung pageant at model po ay sobrang magkaiba po. Although parehas naman po siyang sa entablado, pero yung modeling po kasi nakafocus lang po siya sa pagdadala ng damit, kung paano mo yung mga design po, yung lakad, yung facial expression. Tapos, yung pageant naman po kasi is meron po siyang kasamang knowledge ba. Tapos, meron din po siyang may iba po kasi yung standard po ng model at saka standard po ng pageant. So, and to be honest po, ako po kasi ay nervousin po ako, kaya medyo hindi ko pa po gamay yung public speaking, hindi ko pa po gamay yung pagsasalita sa madaming tao. Kaya mas pinili ko po yung modeling na mas naaano ko lang po yung itsura ko po at saka yung damit na dinadala ko. So, kasi kasama na din sa beauty pageants is talagang highlight is kadalasan is yung advocacy natin, no? So, sa modeling, yun nga, nagdadala ka ng mga damit, yung mga i-represent mo ng maayos, the way you walk, kasama niya yun. Pero, wala ba ditong mga katulad ng mga, walang Q&A? Wala po. Okay. So, doon sa sinabi mo na napakalaki ng pagkakaiba, which is totoo naman, malaki talaga yung pagkakaiba ng modeling and beauty pageant. Doon sa sinabi mo na bakit mo talaga siya pinursue na modeling lang aside sa pageantry. Kung yung
modeling ba, yun na talaga yung, halimbawa, may nagbigay sa'yo ng opportunity, a big opportunity in the future. Sa bagay, bata ka pa naman. And I think na kapag may dumating sa'yo na opportunity na hindi man to modeling and ito man is beauty pageant, na ire-representa mo rin ang ating lalawigan and malay mo, hindi lang ng ating lalawigan, di ba? Malay mo ng Pilipinas pa. So, would you like to accept it? Siguro po, kung maano ko naman po yun sa sarili ko, kung handa na po ba ako dun sa hakbang na pang pageant po, or kung hindi pa po. So, ayun nga, nabanggit ko naman kanina, nasabi ko kanina, napakabata mo pa. So, she's only 16 years old. 'Di ba? Sobrang bata pa. Marami pa siyang journey na atahakin, marami pa siyang matututunan. At yan, aabangan natin yan. At sabay-sabay natin siyang suportahan sa mga susunod pa na laban niya sa modeling. And, ayan, yung itong parents mo, kumbaga, yung suporta nila sa'yo, katulad ko talagang yung suporta sa atin ng mga nasa paligid natin, talagang todo bigay nila lahat ng suporta. So, paano ba nagsimula, itong nagsisimula ka pa lang ng modeling career mo, yung parents mo ba walang sinabi or talagang sumuporta lang sila sa'yo? Siyempre po sa una, hindi din po kasi sila dun sa mga modeling po. And noong una po talaga, nung sasali pa lang po ako sa model hunt, nasabi na po nila sa akin na sigurado ka ba dyan sa papasukan mo? Kaya mo ba talaga yung ganyan? Pero full support naman po talaga sila. As in, super supportive po. So, sila na rin yung nakasama mo doon sa model hunt, tama, no? So, sila na talaga yung nagbigay ng all-in-one na financial, mentally support, lahat na, di ba? So, grabe. Saludo ako sa parents mo at sa mga talagang nasa paligid mo na grabe yung suporta na binibigay sa'yo. And, dun sa mga, ano ba yung mga, kasi, katulad ko na, actually, hindi lang ako, maraming mga kabataan na nanonood din sa ating programa na, na parang nag-aaral din. Kasi mapapatanong sila, nag-aaral si Miss Angelica and napakabata pa. Pero paano niya napapagsabay yung gantong uri ng modeling career niya, yung pag-fanshoot, photoshoot, habang nag-aaral siya? Siyempre po, sa una pong apply ko lang po yung sa unang-una. Kasi din po yun quarantine po, so wala pong masyadong ginagawa. So, inagrab ko lang po talaga yung opportunity noon hanggang sa nag-enjoy na po ako. Tapos, ang masasabi ko lang po sa mga mag-aaral na kagaya ko po na nagmamodel ay time management lang po talaga. Kailangan po nating i-manage yung time po natin kasi yun nga po, nag-aaral pa, madami pong aasikasuhin sa school. Paano po pag ganito po sa akin na may laban pa po sa kabila? So, kailangan din po talaga malawak po yung isip natin para po malapat po natin ng maayos na plano po. Ayan, grabe. Konti pa lang talaga, hindi pa natin napapag-usapan yung kanyang journey sa panibago niya at sa current na kanyang tatahakin or sa kanyang journey. Pero napakadami agad nating nalaman at nakikilala natin unti-unti pa si Ma'am Angelica. Kaya, saglit lang po natin putulin ang ating programa at kami po'y magbabalik pagkalipas lang po ng ilang minuto. Kabataan, ikaw ang bida as we valued your opinion. Aming pakikinggan ang mga sentimiento at belief ng bagong henerasyon. Anything na trending, kasama sa diskusyon. Share your thoughts and be part of the solution. Cause this program is all about you. All about youth, every Saturday, 1 p.m. only here at Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Kabataan, ikaw ang bida as we valued your opinion. Aming pakikinggan ang mga sentimiento at belief ng bagong henerasyon.
Anything na trending kasama sa diskusyon. Share your thoughts and be part of the solution. Cause this program is all about you. All about youth, every Saturday, 1 p.m. only here at Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Kabataan, ikaw ang bida as we valued your opinion. Aming pakikinggan ang mga sentimiento at belief ng bagong henerasyon. Anything na trending kasama sa diskusyon. Share your thoughts and be part of the solution. Cause this program is all about you. All about youth, every Saturday, 1 p.m. only here at Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Ayan, tayo po ay muli nagbabalik dito sa ating programa kung saan kabataan ang bida. Again, my name is Jana and this is All About Youth. Ayan, kanina na pag-usapan natin yung mga naging journey ni Ma'am Angelica sa kanyang Model Hunt 2022, Model Hunt Marinduque 2022, and yun nga siya ang naging grand winner. So nalaman din natin na talagang nung bata pa lang siya, nakikita na niya sa sarili niya na mag-model siya. Siya ay isang model. And ayan, kilala siya sa ating lalawigan. Kilala siya sa pag-fan shoot, sa mga photo shoot na kinukuha or na maging model ng ating isa sa mga, kumbaga, ng ating mga magagaling na photographer dito sa ating lalawigan ng Marinduque. And ngayon, kamustahin naman natin si Ma'am Angelica sa current kanyang pag-aaral ngayon, na kamusta naman yung pag-aaral mo na bago dumating ang iyong laban na ngayong sa Twin Supermodel International Philippines? Okay naman po. Ngayon po kasi ay nasa first sem pa lang po kami, so hindi pa po ganun ka Pero as a STEM student po, mahirapan po kasi kaming mahirapan po kami maghabol ng mga subject po. So, pero akayanin naman po siguro. Ano ba yung ano ba tong STEM? Kumbaga parang meron na ba, may thesis na ba kayo dito? Senior high, di ba? Opo. May nagkakaroon na ba kayo ng ganun, yung mga baby thesis? Actually, ngayon po meron na po kami na plan na ide-defend po sa siguro po mga sa first quarter po siguro or Basta meron na po kaming thesis ngayon. So kailangan po talaga yung time management. So ano naman yung mga reaction ng iyong mga kapwa kamag-aral, actually na mga teachers, sa'yo na, na ikaw ay modeling and now lalaban, ay represent ang ating lalawigan? So, ngayon, nung pa lang po kasi, pasukan pa lang po kami, yung advisor po namin, sabi niya, "Hi, Ma'am Desena," alam niya po talaga na model po ako kasi pa lang po kami, nagpapakilala pa lang po kami, ikaw yung model, di ba? Sabi, opo, tapos, masarap po sa pakiramdam na kilala po ako ng mga teacher ko, na as a model po, kilala din po ako ng mga kaklase ko na may ganun nga po akong talent. So, ang sarap po sa pakiramdam. Oo, kasi siguro ito si Ma'am Desena mo is one of supporter mo na din. And hindi lang talaga yung sa loob ng classroom mo na yung kamag-aral mo and yung mga teachers mo sumusuporta sa'yo. Kasi nakakita ko sa talagang nagpo-post ang whole MNHS FAM. Grabe yung support nila sa'yo. Talagang ipinagmamalaki ka nila. Ayan. And yung mga teachers mo, wala namang, kumbaga parang wala naman silang comment na baka eto nga maano mo yung iba sa mga study mo or masagasa yung study mo dahil nagpe-pursue ka sa modeling career mo. Wala naman po. Ang sa kanila lang po ay wag pong sana makalimutan yung pag-aaral kasi yun po yung priority dapat. Pero
syempre po, mga supportive naman po sila, kaya may mga payo din po sila sa akin na talaga po nakakatulong po pagdating po sa multitasking po na gawain. Yan, kaya saludo din naman tayo talaga sa mga guro na grabe din ang sumuporta sa kanilang mga estudyante, lalo na yung may mga gantong uri ng kompetisyon. Yan, andyan lagi sila nakaalalay sa kanilang mga, kumbaga tawagin nila, mga anak na nila, no? And ngayon, ikaw, Miss Angelica, kamusta ka? Okay lang naman po. Masaya po kasi naka-experience po ako ng ganito. Mas ano din po. Medyo busy nga po kasi actually po kagagaling ko lang po sa meeting po ng MMP and dumiretso na po ako dito para po ma-meet kayo. So, nabanggit mo na rin yung MMP para sa mga nanonood na din na ating mga kababayan. Ayan, marami kasing mga nanonood sa atin, nakatunghay sa atin. Ano ba yung MMP? Yun po ay samahan po ng mga models and photographer. Ang MMP po kasi ay Marinduque Models and Photographer. Yun po yung mga nakikita nyo sa mga Facebook na mga pumupunta po sa iba't ibang lugar para po i-promote po yung ganda po ng Marinduque, i-promote po yung mga... Actually po yung tagline po namin is beautiful places and beautiful faces ng Marinduque. So, ito is mga mga models and photographer. So, ito yung, kumbaga, ito na rin yung mga kasama mo na nakikita namin sa Facebook, sa Instagram na kumakalat na may mga pictures mo. So, sila yon, kayo yon. Opo. So, ano yung mga, paano nagkaroon ng gantong uri ng isang samahan? Paano siya nagsimula? Nag-start po yun kay Tito Carl po, yung mismong head po ng nag-organize po ng page at saka yung MMP po. Nag-start po yun sa biglaang shoot po sa Gasan hanggang sa nakaisip po kami na ay what if isali natin yung mga lahat ng photographer dito sa Marinduque, gumawa tayo ng page, gumawa tayo ng event. Tas ayun po hanggang sa ngayon po ay mas nakikilala na po kami ngayon at mas marami na pong sumusuporta. So, ang galing at ang ganda lang kasi yung MMP or sabi mo nga is Marinduque Models and Photographers is talagang may advocacy din kayo, no? And napakaganda kasi hindi lang siya nag-promote ng beautiful faces ng mga Marinduqueño or mga Marinducanan, kundi ng ating turismo ng dito sa ating lalawigan. So, grabe, ang ganda ng advocacy ninyo. And dito sa mga photographer na to, grabe din yung dedication nila para gawin tong isang samahan na to para makatulong din sa pag-promote ng ganda ng ating turismo. And itong iyong mga kumbaga kaganapan kasi nasabi mo kanina medyo busy ka, talagang alam ko naman na kinakabahan ka, tama? Opo. Kasi first time mo na dito sa may camera, tama ba? Actually, kasi yung naman, di ba, yung mga fan shoot, photo shoot, may camera din doon. Ano ba yung pinagkaiba dito sa ganon? Siyempre po, poses ka lang doon. Dito po ay mga question and answer po, ganon. Tsaka live po din siya, kaya medyo nakakakaba din po. Yes, medyo na-pressure ka today. Ha? Pressure ka ba? Hindi naman. Medyo. Actually, parehas naman tayo kasi talagang kahit na ako ay ilang beses na din or sa tagal na din na nag-host dito, talagang hindi natin may iwasan na uutal pa din ako, andiyan pa din yung kaba. Ang hirap talaga pag camera yung sa'yo, parang grabe, may pressure ka talaga. But it's normal. Normal naman yun. And sa una talaga kakabahan ka. So, move forward na tayo. Pag-usapan naman natin yung about sa panibagong journey na tatahakin ni Ma'am Angelica Masangkay. So, itong journey na to is hindi na basta-basta. So, kumbaga, kung dati siya yung ating reigning model hunt Marinduque, dito, local na modeling competition.
ngayon sasabak naman siya sa national, tama po ba? National na tayo. So ano-ano yung mga ginagawa mong preparations para sa ngayon yung laban? Siyempre po yung preparation po sa damit, yung mga costume po, at siyempre po, para sa akin po, yung lakad ko po, yung postura ko po, kung paano ko po dadalhin yung mga nakataas po sa akin na damit, kung paano po yung facial expression ko doon. So, yun. Matanong ko lang, no, may official date na ba ng inyong laban dito sa Team Supermodel International Philippines? Meron na po. Gaganapin po yun sa October. Ang mismong coronation po ay October 10 po. Pero yung marami pa po kaming activities. Pero ang start po nun ay October 8 to 10 po. So itong nakikita namin sa screen na ito na ba yung start ng inyong laban or ano bang ginawa dito? Yan po yung isa po sa challenge po nila, which is yung Pasarela Challenge po. Diyan po po yung pasok po sa top 20 po ba? Top 10. 20% po ng final score po na kasama po yung Pasarela. Okay. So, ito yung pasarela. So, ang ganda mo dyan, no? Ang sexy. Talagang model na model yung dating. Ang galing. And, sa iba't ibang bahagi dito sa ating, Opo, Marinduque. dito po sa Buwak po actually yan. Actually, sa October ng laban, pwede ka namang humingi ng suporta sa ating mga kababayan para sa iyong laban. Mingi po ako ng suporta po para sa gaganapin po, sa laban ko po sa kabila ng Teen Supermodel International Philippines 2023 po. Ako po yung magre-represent ng Marinduque at humingi po ako ng suporta sa video po, malaking tulong na po yung pag-like, pag-comment po ninyo at pag-share. Doon po kasi nakabase yung kung sino po yung papasok sa top 20 po. So, hindi naman halata kay Ma'am Angelica na talagang siya ay kinakabahan. So, ulitin ko na lang, atin pong suportahan si Ma'am Angelica Di Masangkay sa kanyang journey sa Teen Supermodel International Philippines 2023 na ire-representa po niya ang ating mahal na lalawigan ng Marinduque. So, meron po na, kailan po ba ang deadline sa pasarela? Actually po tapos na po siya and aabangan na lang po yung result po nung Pasarela Challenge at hopefully po ay makapasok Yes. po. Sana makapasok At dyan. maipanalo. Yan, go for Darwin talaga. And ayan, suportahan po natin si Ma'am Angelica, ang ating kababayan din natin sa kanyang journey. And ayan, sa mga abangan na lang natin. So tapos na daw po yung kanilang pasarela sa mga like and sharing. Abangan natin yung mga susunod na ganap sa next is ayan, medyo nawawala tayo. Next is yung sa mga preparations mo. Kumbaga nabanggit mo kanina talagang meron kang mga sa damit. Kasi yun talaga yung talagang pinaglalabanan niya, tama po ba? Yung sa damit. So, kamusta naman po yung yung preparations niyo doon? Medyo nahihirapan din po kasi yung mismong gumagawa po ng tsaka po ako ay hindi po nagkakatugma po yung schedule namin kasi po may pasok ako. Tapos minsan lang po kami kunwari po sa fitting, ganon. Medyo komplikado din po yung din po namin. So, alam mo, kaya naman. Kaya yan. Kaya. Para sa, Kakayanin. Oo. Kaya yan para sa ating Marinduque, para sa talagang mananalo tayo. Yan, aim na yan. Aim na natin na talagang mananalo tayo dito sa journey mong to. Ayan. Yung nung unang dinig mo doon sa Teen Supermodel International Philippines, ano yung unang pumasok sa'yo? Sa isip mo, ano yung naramdaman mo? Actually po akala ko po nung una is pageant po siya.
Pero nung nilino naman po sa akin na na ganun nga po na wala naman po dun mga Q&A, kaya kaya ang naramdaman ko po dun ay baka ito na din po yung isa pang stepstone para po ma-pursue ko din po yung aking dream po na maging model. Wow, grabe. Talagang, actually, you're a model now. Talagang, mas gagaling ka pa. Kasi napakabata mo pa. And marami pang, kumbaga, opportunity na dadating sa'yo. And aabangan namin yan. So, suportahan ka namin dyan. Teen Supermodel International Philippines 2023, Marinduque. So, ire-representa mo yung Marinduque. So, bilang, actually, first time mo to, tama? Sa national. Opo. Bilang ikaw yung magre-representa ng ating lalawigan, ano yung mga, kumbaga, na naisip mo, kumbaga parang, ano yung mga motivation mo na, at saka mga sino ba yung mga, ano at sino yung mga inspiration mo na dito sa iyong laban. Kasi hindi na to bayan mo lang ang i-represent mo, kundi ang ating buong lalawigan. Ang nagbigay po talaga ng inspiration po sa akin ay si Kuya Mark Ola po, kasi simulat sa una pa lang po, sa modelhan pa lang po, naramdaman ko po sa kanya yung tiwala niya po sa akin, yung pinapakita niya po sa akin na may mararating ako pag pinagpatuloy ko yung modeling. Kaya ayun po, Ayan, ulitin ko lang po, no, sa mga hindi po nakakakilala kay Kuya Mark, siya po ang nagtatag or siya yung founder ng ating programa ng All About Youth. And siya rin po talaga yung founder ng iRank or iRise and Advocate for Marinduque Province. So, napakalaki ng naging contribution ni Kuya Mark, kasi isa ako sa mga binigyan niya ng opportunity na kaya ko pala. Kasi dati di hamak lang ako na tahimik. Actually, hindi lang po halata kasi ngayon napakadaldal ko na. Ayan. Tahimik lang po talaga ako. And nagulat lang po ako sa kanya na in-approach niya ako na tara, sali tayo dito. May potential daw ako. Ganyan. And sabi ko unang-una talaga, Kuya, wala po kaming kakayahan or sabihin na natin ng pera para po sa mga ganyan laban. And sobrang napaka-touching lang nung sinabi niya na okay lang, ang importante is yung ikaw. Talagang makikita mo sa kanya na desidido siya na magbigay ng, kumbaga, ipakilala sa mundo o bigyan kami ng opportunity na ipakita yung kung sino kami. 'Di ba? Yung way niya is hindi lang basta parang basta sumali lang sa mga competition, kumuha lang ng kanyang hawakan, ganyan, or kumbaga parang dadamitan, yan. Hindi Ang kumbaga yung para sa kanya is para mapakilala or mapakita niya, matulungan ka na i-boost yung confidence mo at ipakilala kung sino ka talaga. Especially, ma-discover yung kakayahan mo na akala mo ito ka lang dati pero kaya mo pala mapunta sa gantong sitwasyon mo ngayon. And same as kay Angelica. So, paano ba kayo nagkakilala ni Kuya Mark? Doon po sa pagsali po sa model hunt hanggang po sa blockings na po. Actually po medyo close na din po kami sa chat. Gawa din po doon sa mga challenges po na medyo hindi po klaro sa amin. Nakakausap ko po siya, tapos yung problema nga po ba't ang daming umaalis. Siya po yung nagsabi sa akin na wag akong umalis kasi sayang naman kasi nasimulan ko na. Wag akong magpapa-impluwensya sa iba kasi hindi porket hindi na nila kaya, hindi mo na din kaya. So, ayun. Diba? Grabe yung word talaga na mula kay Kuya Mark. Talagang may inspire ka, mamomotivate ka na kahit gaano kahirap pa yung pagdaanan mo, kahit na minsan masasabi mo na paano yung akademiko. Kasi sinabi din yan, actually, isa to sa mga nasabi ng mga kanya pang mga kapwa ko na talagang kanya nahawakan or kanyang
binigyan opportunity is lagi namin sinasabi na baka masagasaan namin yung pag-aaral namin. Pero isa po sa mga word niya is time management. So, noong una kasi, di ba sa school, napapag-aralan lang natin yung word na time management. Kailangan marunong ka mag-manage lang. Pero sa world of pageantry, even modeling, talagang kailangan mo talaga, iba talaga yung definition niya eh. Parang napaka-broad. Siya yung nagbigay sa amin ng, kumbaga parang tips na paano ba namin ma-handle ng maayos yung career namin or yung pagpapageants namin or modeling habang nag-aaral kami na hindi namin nasasagasaan o hindi namin napapabayaan yung pag-aaral namin. And yan talaga si Kuya Mark. So, yun nga, sad lang kasi napakaaga niyang nawala. Pero, still, alam ko na nandito lang siya sa paligid natin and sumusuporta sa atin, gayon din sa'yo, Angelica. Kasi, alam mo, kung andito man siya, sobrang proud yun sa'yo kasi nagpatuloy ka. Pinagpatuloy mo yung nasimulan mo, na yun din yung sinabi sa'yo. And, yan, grabe. Nagulat lang ako kasi talagang nabanggit mo kasi na siya yung naging inspirasyon mo. So, kung andito lang siya, grabe. Maraming salamat sa'yo, Kuya Mark. Tama? Kasi, napakalaki nung niya na naitulong sa atin. Hindi lang sa atin kasi sa IRAM pa lang, kung para po sa kaalaman ng lahat, sa IRAM po kasi marami po kami programa. Isa na po dito yung All About Youth at meron po kami nung anong tawag doon, yung Bringing Hope. Yan, isa po siyang programa na kung saan hindi lang po kami sa isang barangay lang pumupunta, kundi sa buong Marinduque na po to, na nagbibigay po kami naghahatid kami ng saya, nagpi-feeding program kami, nagbibigay kami ng konting mga information or ano ba yung IRAM, konting inspirasyon at motibasyon, mga message para sa mga kabataan, para sa mga younger generation na kumbaga yun talaga yung focus namin. And hindi lang po yan, meron din po kami mga 100 trees project, ayan, yung mga pagtatanim ng puno. Kumbaga sa IRAM kasi ando na po lahat at lahat po yan is utak po lahat po talaga yan ni Kuya Mark. With the help of also ng ating yan, sina Kuya JR, sina Ate Analea, and na hanggang ngayon na kahit nawala si Kuya Mark, thankful naman po kami kasi andyan pa rin po sila nakasuporta at talagang tinutuloy pa rin yung nasimulan po ni Kuya Mark. So ayan, balik na po tayo. Dito sa team, yan, banggit mo na kanina, medyo napahaba lang kasi yun nga, nagulat talaga ako na grabe, isa ka pala sa, kumbaga parang ni Kuya Mark, di ba? Nakakatuwa lang kasi parang padami ng padami, no? Dati, iilan lang, pero ang dami na naniniwala kay Kuya Mark, di ba? So, aside kay Kuya Mark, so ano-ano pa ba yung mga nag-motivate sa'yo para ituloy tong, lalo na tong laban mo ngayon, ngayong gaganapin sa October, tama po, ano? Ano ba yung mga nag-motivate pa sa'yo? Siyempre po, yung family ko po na what if ano po, mag-discover pa po ako or sumali pa po ako sa mas malaki pa pong ganap para mas mapalawak pa po yung knowledge ko about sa modeling. Mga friends ko din po na ang sarap po kasi sa feeling na proud po sila sa iyo sa kung ano yung nararating mo sa buhay. Tapos yung mga teachers po, lagi po sila nag-good luck sa akin. Yung mga Nakaka-highlight. Yung mga pinsan ko din po, mga ganun. Same as, actually siguro marami ka na rin, kumbaga isa ka na rin sa hindi man natin nakikita o hindi man natin naririnig, ikaw personally hindi mo man naririnig, pero alam ko at ramdaman namin na isa ka sa mga nagiging, kumbaga tinatawag nilang Lodi, idol ng karamihan. So kasi katulad ko, hangang-hanga ako kasi napakabata mo pa. Actually, ganyang age din ako nag-start or nakilala ni Kuya Mark na unang sali ko talaga is 16 years old. Pero hindi ko talaga, actually kasi mahilig, sumasali lang ako school pageants. Actually, ang unang nag-udyok pa nga talaga sa akin dyan si Ate AV, ayan. Kamusta ka yan? Siya yung nag-unang umanin sa akin na medyo mahihain pa ako. Then, na-discover nga ako ni Kuya Mark
na-discover, hindi para namang ang ano ko, napaka-importante kong tao. Hindi, I mean, parang nakita niya ako, nakilala niya ako, and yun nga, nasabihan niya ako na, why not sumali ka dito? And 16 years old, grabe, diba, katulad mo, na parang wala pa talagang, hindi pa talaga ganun karami yung knowledge about sa modeling and sa pageantry. Pero, unti-unti, alam ko, step by step, na ngayon pa lang sinasabi ko, step by step, talagang marami ka pang matututunan talaga hanggang sa mas makilala mo yung sarili mo na grabe, talagang, yan, masasabi mo sa sarili mo, model talaga ako. Ayan, kaya ko talaga, yan. And, ayan, by the way, shoutout po sa mga kababayan nating nanonood. Ayan, at sa mga nakatutok sa live. Actually, live rin po tayo sa iRamp page. Ayan. Shoutout po sa inyo. Actually, sa family ko, shoutout. Nanonood din po sila sa mga klase ko. Ayan. And dito sa napag-usapan natin yung mga preparations mo, mga nag-motivate sa'yo, ganyan. So, ano naman yung mga, kumbaga, ano naman yung magiging adjustment mo ngayon na, kumbaga, may sa planning mo, ano yung mga adjustment mo, lalo na, yun nga, nag-aaral ka pa. And alam ko, October ba yung may mga exam na? Wala naman po masyado, Wala pero kang masasagasaan na? wala naman. So, kumbaga Mga parang subject. hindi naman ganong kalaking adjustment. Diba? And for sure naman, dahil nga sobrang supportado ka ng mga teachers mo, diba? Parang okay lang naman yon na alam ko naman pati na hahabol ka. Diba? Ayan. By the way, siya po ay grade 11 Grade 11. STEM student. Diba? Napakabata sa MNHS. Ayan. So, dito na tayo sa journey mo sa sa Teen Supermodel International Philippines 2023 Marinduque. So, tanong ko nga ulit, ilan nga kayo dito? Mga buo po or Yung lahat ng mga kasali dito. actually po 100 plus po yung mga sumali, pero siguro bukas po malalaman yung kung sino lang po yung mga pasok. Siguro po mga sa top 20 po yung maglalaban-laban. Grabe no, napakadami. And grabe, doon pa lang sa nakapasok ka na bilang mag-represent ng ating lalawigan, napakalaking na nun. Talagang napakalaking, kumbaga, pasasalamat na nun kasi biruin mo sa dami pala ninyo. Diba? Tapos, may mga top 20 pa ganyan. Yan. Alam naman namin talagang, yan, na tayo, rooting tayo for your crown. Grabe, diba? Crown. And, ngayon, ano naman yung mga message mo, inspirational message mo or masasabi mo sa mga kabataan na katulad natin or katulad mo na kumbaga nahihirapan academically or may mga gusto ding taking opportunity pero hindi nila magawa kasi may mga important matters na sinasabi sila na like halimbawa academic, baka ito maiwan, ganyan. Ano yung mga masasabi mo sa kanila? Ang advice ko lang po talaga sa kanila pagdating sa mga pagga-grab po ng wag po kayong magdalawang isip na mag-grab po ng opportunity kasi hindi mo naman po masasabi kung uulit pa ba yun or yan na lang talaga yung opportunity. Kaya mas mabuti po na i-grab po talaga agad kasi kung wala naman po talagang mawawala, mas mabuti po na sumali po sumali po para po mas mapalawak po yung knowledge mo po kasi alam mo naman po sa sarili mo yun kung saan ka lulugar at kung ano yung talent mo. At saka sa mga tao po na gustong sumali pero nahihiya po, baka takot sa judgment. Actually, ako po talaga takot po ako sa judgment ng iba. Naisip ko po agad kung ano yung sasabihin nila, baka magkamali ako, ganon. Basta, ang isipin nyo lang po talaga ay kung gusto may paraan, tapos kung kaya ko, hindi ko naman po sinabi na kung pag nanalo ako, pag nanalo ako, dapat manalo ka din. Siyempre po, manalo matalo, may lesson din naman po siyang maano sa atin. Kaya, basta keep on pushing what you're doing na po. Tsaka, kung nasimulan nyo naman po ay
may plano naman po si Lord para sa inyo at yun po. Grabe, ang dami nating fulot of the day. Grabe yung mga napaka-inspiring message mula kay Ma'am Angelica. Pero bago yan, bibigay natin ng time si Ma'am Angelica para pasalamatan or batiin yung mga tao na sumusuporta sa kanya, yung pamilya niya. Ayan po, Ma'am Angelica. So, magandang araw po ulit sa inyong lahat. Ako po si Angelica Jane de Masangkay at ang Teen Supermodel International Philippines 2023 Marinduque. At bumabati po muna ako sa mga nanonood po sa mga kanya-kanilang TV, sa kanilang cellphone. At syempre po sa parents ko po, kay mama at papa, mga masangkay, yung mga kamag-anak ko po sa Pampanga, yung MMP family po, yung mga friends ko po sa MNHS, mga friends ko po na taga-ibang school. At syempre po, yung handler ko po na si Kuya Arsenio Salamat, yung team po ng Model Hunt Marinduque, at yung, yung ano pa po pala, si Mayor Army Carion po, sobrang thank you po sa suporta na binigay ninyo kay Senator Macoy Hinang na super mag-handle po sa amin pagdating po sa munisipyo at yung mga iba pa pong mga nagtatrabaho po sa munisipyo. Shoutout ko din po yung Jemaya Band, yung banda po na tumugtog po ng Music Fest. At saka po sa inyong lahat na nanonood ngayon. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Ayan. And ayan, proceed tayo sa pulot of the day ko. So, grabe, napaka-informative. Wow, informative. Ngayong nakapanayam natin si Ma'am Angelica, napakarami nating natutunan. And grabe, kumbaga parang masabi ko lang talaga din yung bilang sa pulot of the day ko. Tama naman, tama yun na kapag may opportunity na dumating sa atin, wag nating tanggihan or wag tayo magdalawang isip na subukan. Kasi the more na hindi natin kasi susubukan yun, paano natin malalaman na kaya ba natin to or hindi? Or para ba ako dito o hindi? Kasi base sa akin na experience na din, kumbaga dati takot ako. Kumbaga takot ako kumausap sa mga tao, humarap sa maraming tao. Parang hindi ako magaling yan, katulad ng Angelica, hindi ako magalingan sa public speaking. Pero may opportunity dumating, lumapit sa akin si Kuya Mark. Tinry namin na subukan to. And hindi ako nagdalawang isip na sige po, susubukan po natin. And luckily naman, yan, naging, kumbaga, nanalo tayo sa, kumbaga sa ating unang salid din sa World of Pageantry. And grabe, doon ko nakita na yung sinasabi ng ibang tao na kaya mo yan, may potential ka dyan, talaga nasabi ko sa sarili ko na ay, kaya ko pala. Yun yung sinasabi natin na yung akala natin hindi natin kaya, pero kaya pala natin. Basta sumubok lang tayo na sumubok, wag tayong matatakot, 'di ba? Marami naman tayong sumusuporta sa likod natin, sa paligid natin. Andiyan yung pamilya natin, andiyan si God. Talagang andyan lang yung gabay niya para sa iyo. Hindi naman niya tayo ililigaw ng landas natin, 'di ba? Kumbaga, andyan siya para gabayan tayo dun sa mga journey na gusto nating tahakin sa buhay. And ayan, ulitin ko, wag tayong matakot sumubok ng panibagong opportunity. Yan. And bago ko tapusin or putulin ang ating usapin ngayong araw, special thanks muna tayo sa Marinduque News Network team. Pinangunahan po ni Sir Romeo Mataak Jr., our PIA officer, Adrian Rosales, our managing director, Sir Santino Latorena, Director for Administration of Finance, Sir Japit Lumagbas, Multimedia and Video Associate Director for Multimedia, Production and Creative Design, kay Magdalita Abdullah, our Creative Specialist, and Emmanuel Esperas, Multimedia and Video Associate. Gayon din po sa Irang Family or IRISE and Advocate for Marinduque Province. Pinangunahan po ni na Sir Arsenio Salamat Jr., Ate Analea Raber, John Carl Bombales, Otep Moncada, Elaine Cancino, Ma'am Rhea,
And sa lahat po ng bumubuo ng Airang family, ayan, shout out po sa inyo. And gayon din po sa aking pamilya na nakatutok dito sa ating programa, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kababayan na walang sawang sumusuporta para mapakinggan at panood at abangan ang mga sumusunod pa na usapin dito sa ating programa. Shout out po sa inyo at maraming salamat po. Again, andito po ito po ang ating programa kung saan kabataan ang bida. My name is Jana and this is Mark Olas, All About Youth. Kabataan, ikaw ang bida as we valued your opinion. Aming pakikinggan ang mga sentimiento at belief ng bagong henerasyon. Anything na trending kasama sa diskusyon. Share your thoughts and be part of the solution. Cause this program is all about you. All about youth, every Saturday, 1 p.m. only here at Marinduque News, Lucky 7, Channel 3.